Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's still crying for this big bug. Our vocabulary term is blithe. Blithe. Ala, sige, iyak pa. Bunganga mo, Toto. Ang laki-laki. Kita ng lang. Ang blithe, mga kasambreros, ay adjective. Ito po yung pagpapakita. Usually before noun po ito ginagamit yung blithe, mga kasambreros. Ito yung pagpapakita mo na wala kang ka-concern, wala kang kapaki-pakialam sa bagay na ginagawa mo. Parang ayaw natin ng ganito. Pero usually sometimes mga taong parang dead ma lang sa mga bashers, no? Para sa mga nega. Depende po siya sa mga scenarios o sa instances natin gagamitin o sa sentences natin gagamitin ng blithe. Ang mga possible synonyms po natin dito ay heedless, careless, untroubled, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto Alfonso is a rebellious teenager. Was blithe about his failing grades. Blithe. Alfonso. Do you know Alfonso de Ocampo? Si Alfonso de Ocampo, mga kasambreros, ay isa sa 13 martir ng Cavite. Kung kaya, para bigyang pugay, ay pinangalan ng isa sa mga cities nito na 13 de Martires, Cavite. Si Alfonso de Ocampo, mga kasambreros, ay namatay or pinatay. Basahin natin about death, no? Philippians 2:8, nagpangbaba siya si Jesus at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Isaiah 53:12, dahil dito siya'y Jesus aking pararangalan, no? God will pararangalan or will reward or will honor or will exalt Jesus Christ kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang Jesus Christ ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang makasalanan or inako ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So
For healthier vision, eat some carrots. We're not stealing Toto's big book, but our word is... Mom! My big book! Mr. Dictionary, Mom! Andito ang big book. Andito, huwag niyo hanapin. Ang insipid mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa isang bagay, sa isang pangyayari, sa isang tao, sa isang pagkain na wala man lang kalasa-lasa or kulang ang lasa, kulang ang flavor, walang ka-taste-taste, walang ka-flavor. Parang walang kabuhay-buhay. Parang ganun po siya. Ang mga possible synonyms po natin dito ay tasteless, flavorless, unflavored, bland, etc. At pag ginamit ito ng sentence ay, give it up, Mr. Dictionary. The friendship of Toto with golfer Phil is insipid as water. Insipid. Konting kaalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang golfer. Ang golfer na may pinakamataas na sahod sa buong mundo ay si Phil Mickelson according sa Forbes with $138 million. Most of the time, ang friend or kaibigan ay may positive or advantage or benefits. Pero, merong pagkakaibigan sa Biblia na hindi dapat natin ginagawa. Tingnan natin, James 4:4, mga taksil, ouch. Hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yun pala, no? Hindi dapat tayo nakikipagkaibigan sa mga trending, sa mga viral, sa mga uso dito sa mundo. Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos, no? This is supported by another verse. 1 John chapter 2 verse 15. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung inibig ng sino man ang sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Aba. Wow! Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Lilipas ang sanlibutan at ang pagnanasa nito, subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. We were meant to heaven mga sombreros. Kumbaga pa, dinisenyo ng Diyos ang ating mindset, ang ating mga buto, ang ating mga kalamnan na mag-aim at mag-desire ng forever, no, ng magpakailanman. Kasi 'di ba, sabi lang, may forever, ganyan. So, parang nagsasaya sila, maligaya sila kasi natagpuan nila yung forever nila. And that is true, no? Although yung katawan natin na physical ay hindi makapasok sa heaven, pero nakadesenyo natin sa atin na merong eternity. So, pero anong ginagawa natin dito sa mundo? Iniibig ba natin at ginagawa natin kaibigan ang mundo? Hindi po literal na na hindi mo ibigin yung mga tao sa paligid mo, hindi mo ibigin ang pamilya mo, hindi po ganoon. Ang sinasabi po ni Lord, huwag mong ibigin yung mga temporary things. No, we can use them. Okay? Using them is totally different from loving them. No, kasi pag minamahal mo, maglalaan ka ng maraming oras, napakarami, magbubuno ka ng maraming pagod, pera, lahat igugugol mo doon, no? Kapag ginagamit mo lang, so after magamit mo, so it's parang wala na, no? Pero pag minamahal mo talagang parang doon na iikot ang mundo mo. And that is same goes with what the Lord is saying to us dito sa verse natin, no, sa ating friendship sa sanlibutan, na kapag inibig natin yung mga temporary things, no, mas sobrang mahal na mahal mo yung kotse mo, yung bahay mo, kaya may nabangga ka na tapos unahin pang i-check yung kotse mo, di ba? Parang ganoon ang uso ngayon, kapag nakabangga ka, una mong titingnan kung may gas-gas ba, no, mayroon bang yung sira yung sasakyan mo. Hindi mo titingnan yung nabundol mo na okay ka lang ba, ganito ganyan, no, kasi pangalawa lang yung mga temporary things, cars, kahit gaano man yan kamahal, kahit billion man ang presyo niyan, mas mahalaga pa din ang buhay ng tao mga sombreros. And that is one reminder sa atin, no, another reminder na wag dapat nating mahalin ang mga bagay sa mundong ito, yung mga pagnanasa ng laman, no, kasi yung pagnanasa ng mata natin, no, pag nakita ng bagong ganito, bagong iPhone, bagong kotse, bagong ganyan, kapag marami tayong pera, hala, sige, so parang gano'n, no, walang kakontentuhan ang tao sa buhay. And that is God is reminding us this verse, this word na wag natin masyadong kaibiganin ang sanlibutan. Yes, no, marami sa atin na kaibigan may positive impact at magandang dulot ang pagkaibigan. Pero ang number one na hindi dapat natin kaibiganin ay ang mundong ito, yung mga uso. Pag ganito man, pag ginawa na ganito kasi uso, gagawin kahit na hindi naman kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. That is why we should and we will read and obey what's in the Holy Bible. Asukal, kung ang tubig mga sombreros sa may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen, ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon, ang H22 naman po ay
22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi ay kasama nito sa pamilya ng damo, mga sombreros, ang palay, ang tubo, ang pugon, ang tanglad at ang bamboo. Ang bamboo chair kawayan, mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang damo, ano man sila, ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importation ng asukal. Pero yun po, mula dito sa Camilla Village sa Tagum City, muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging po ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros for 12,500 YouTube subscribers. Thank you so much po and God bless you. See you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Di nawawala yung kapatid. Do not ever do what Toto is doing. Our vocabulary term is degradation. Degradation. Akin yung pansabong mo, Toto. Ang degradation, mga sombreros, ay noun. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung situation or yung state ng isang tao or someone ay nawala na talaga lahat ng self-respect sa kanya. Maging ang paggalang o respeto ng ibang tao sa kanya. No, medyo pangit po siya. Ang pangalawa po, ito po yung process ng ang isang bagay ay damaged na o talagang mas lumala pa yung pagkasira niya, no? Ang mga possible synonyms po natin dito ay humiliation, devaluation, ignominy, kung napanood yung vlog natin about ignominious, ito po yun, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, ibigay mo na, Mr. Dictionary. Walter was sickened and had chasm thoughts over the scenes of misery and degradation he found. Degradation. Chasm, chasm, chasm. CH is pronounced as K, as in chiasmus, 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 chasm, yada yada. Walter. Do you know Walter Clapton Wingfield? Si Walter Clapton Wingfield, mga sombreros, or Major Walter Clapton Wingfield, ay ang lumikha ng sikat na larong lawn tennis. Feeling mo ba degraded ka, devalued, no? Parang wala kang halaga? Hindi totoo yan, okay? Psalm 139:13-16, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Wow, napaka-sweet. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kamanghamang or kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Grabe, nakita na tayo ng Diyos sa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Grabe, alam ng Diyos ang haba ng ating buhay, mga sombreros. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Natagal o matagal ang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Mga kasombreros, kung you feel degraded, you feel devalued, parang wala kang worth sa tingin ng ibang tao, you are worthy and you are worth dying for. Kasi nga, di ba, namatay si Lord Jesus Christ para sa atin. Kaya wag mong isipin na hindi ka mahalaga. Mahalaga ka, as in sobrang mahalaga. Apple of the eyes tayo ng Panginoon. Kung kaya, napakahalaga na. Tara, let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Ang English ng Maruya ay banana fritters. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing, ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Kasombrerong, at see you sa next segment. Bye-bye! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech,
At sa tawa, syempre, si Toto ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalan na nagsisaya, ang lahat na naging faith of love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!